Alam niyo po, ang nangyari po sa ating pamahalaan ngayon, ang aming ginagawa ay kinilala kaagad namin na hindi siguro kaya ng isang departamento lamang ang problema na hinaharap ng taong bayan. Kaya ang tawag po namin dyan ay all-of-government approach. Lahat po ng buong gobyerno ay pinagsasama-sama namin. Dahil kagaya ng aking nasabi, hindi naman po DA lang, agriculture lang, kaya nang ayusin ang problema. Hindi naman po DSWD lang, matatapos na ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po kaya ng isang departamento lamang. Kaya ganito po ang aming ginagawa. Ang report sa akin ni Secretary Rex Gatchalian ay mag-graduate na ang karamihan ng 4Ps. Ibig sabihin, gumanda na po ang kalagayan ng kanilang buhay at hindi na po sila nangangailangan ng ganong klaseng tulong. Ngunit patuloy pa rin. Asahan po ninyo. At ang inyong pamahalaan ay lagi pong nandito, lagi pong nag-aalalay po sa inyong lahat at asahan ninyo, hindi po kami aalis hanggat kayo ay nangangailangan ng tulong galing sa pamahalaan. Nandito po kami lagi. The first time ko na-experience, I've been in government matagal na. And usually ang gumagawa ng ganito, yung mga private sector at mga NGO. First time ginagawa namin ni First Lady ito, yung Love for All. Tapos ginagawa namin ni the President, itong trabaho at serbisyong pangkalusugan. Marami hindi kasi alam yung serbisyo ng pamahalaan. Or pag pumunta sila sa ospital, nakikita nila milya-milya yung pila, umuwi na lang. Tapos nagbabayad sa private. So ang ginawa ni President, dalin mo, let the people feel yung government services. Dito sa Dasmariñas ngayon, kasama ko yung PhilHealth, mamimigay sila ng PhilHealth ID sa lahat ng 4Ps. Bibigyan sila ng cash allowance every month, pero ang requirement, magpapatingin sila pag buntis sila, pag malnourished anak nila, papagamot sila. So pinagkabit natin yung services ng social welfare at ng health. So aside from the ID, bibigyan sila ng first patient encounter, yung consultation ng PhilHealth. Pag nagkaroon ka na nun, makasasama ka na doon sa Consulta Benefit Package. Ito yung primary care benefit package ng PhilHealth. Ito, nasa likod ko yung pharmacist. Kailangan natin mag-access ng mga gamot para sa mga mamayan. Dala nila yung mga libreng gamot. Sa labas, nandun yung aming mobile clinic. Yung pinamigay ni President dito sa Cavite, nakaparada doon. May ultrasound, may x-ray, may blood test. May program pa din si Presidente dyan na dito sa Cavite, hinihintay lang namin. Mag-groundbreaking kami. Pumayag na siya magtayo ng PGH sa Carmona. At yung mga serbisyo ng Region 4A, tuloy-tuloy ang mga programa namin para madagdagan pa ang mga serbisyo. Yun nga, no, ang utos ni Presidente, paramdam ang kalusugan sa bawat Pilipino. Kaya ang naging motto ng ating kagawaran ng kalusugan, sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga. Job fair na kung saan 3,600 po ang job vacancies na ipagkakaloob. At ito po ay pangunahing mga sa production na office, meron din pong office staff, meron din pong mga engineers, meron din pong mga accountants na kung saan 41 companies po ang lumahok. 38 dito po ay mga local companies dito po sa Cavite at maging sa NCR at meron po tayong 3 overseas. Ang layunin po natin dito, bigyan sila ng pagkakataon. Unang-una na magkaroon ng trabaho para magkaroon ng dagdag kita ang kanilang pamilya para yung mga nag-gain nila nung bilang beneficiaries nila, naging tuloy-tuloy. Alam naman po natin kasi ang pagiging pantawid beneficiary hindi forever. Ngayong paaga pa lang, hinahanda natin sila, hinahanda natin kakayahan nila, yung kita nila para pag nag-graduate sila sa programa, kaya nilang tumayo sa sariling paa nila. Well, mahalaga talaga yan, no? Kailangan pagtulungan kasi unang-una ang pag-a-apply kahit naman sa ating mga ordinaryo, mahirap. Pagpunta mo sa kanya, may aming requirements, palipat-lipat. Dito sa activity natin, nagsama-sama yung mga concerned agency. Unang-una yung DOLE, sila ang nagpatakbo ng job fair. Sila nag-imbita ng mga kumpanya. Pero alam naman natin pag nag-hire ng kumpanya, maraming mga requirements pa yan. SSS, NBI, andyan po sila lahat para matulungan. Hindi na kailangan lumipat
yung aplikante at andun makaka-comply kaagad po sila sa kanilang mga requirements sa trabaho. Yeah, dagdag pa doon sa pakipag-unayan sa DOLE, kaming kagawaran namin, meron kaming mga assistance din na binibigay sa kanila para makatugon sa pangangailangan. Unang-una, may binibigay na food assistance para sa mga dumalo dahil alam natin yung mga nanay, kahit paano, mga tatay na andito, kasama yung mga anak, na wala nakita. So medyo may assistance at the same time para makatulong, maka-augment doon sa kanilang gastos. At gusto ko rin namin dagdag, doon po sa mga hired on the spot, meron din silang employment facilitation assistance makukuha para makatulong rin sila. Dahil kahit may dito yung mga requirements, kung minsan pag nagsimula ka sa trabaho, mamamasahe ka, kakain ka, wala silang pagkukuha ng pera. So meron sila matatanggap na employment assistance naman po. Siyempre masaya, woo! Kasi nagkaroon na po ng trabaho. Bagay lang po sa Save More. Makakatulong po to para makapag-ipon po. Tapos makapag-ready ako sa next season ng aking pag-aaral. Siyempre po, masaya po ako para sa anak ko po. At saka po, ayun po talaga yung pinunta po namin dito sa arena po ng GASMA po. Napakalaking tulong po para sa amin po. Kasi po, hindi po namin kaya ng mga magulang po na magpaaral po ng tuloy-tuloy sa mga anak. Pero dahil po sa may mga tulong po na ganito, nabibigyan po namin ng pagkakataon yung mga anak namin na talaga pong ibigay yung pangangailangan po nila. Pangulong Marcos po, dito po sa programang itong nagawa po para sa amin ay napakalaki pong tulong at maraming salamat po. At sana po sa mga katulad po naming miyembro, wag po kayo magsasawa na tangkilikin po ito at tuloy-tuloy lang po tayo, wala pong magsasawa.